So, Dr. Rose, hello. Hello, good morning, Doc Ed. Hi, good morning. Sa inyo mga taga-Antabay dyan sa Manila. Ay, very nice voice, ha? Paano kung nakita mo talaga na mukhang terminal na yung kaso ng pasyente? How do you deal with this doon sa pasyente tsaka doon sa kamag-anak? Okay, so pag may mga chronic diseases at na terminal ang condition, meaning parang nagde-deteriorate na rapidly and progressively, kinakausap ko palagi yung pamilya at more or less nakikita ko paano namin i-approach yung impending end-of-life care. Ng Merong pasyente. advanced care planning kaming sinasabi na kailangan sa una, kasama yung pasyente na nagde-decide, na lalaman natin ang kanyang mga preferences. Okay. Sa advanced care planning, sinusunod natin yan at ginagawang guideline. Advanced care planning. Opo, oo. Okay. Halimbawa, doktora, may cases na napuntahan mo na talagang stage 4 na palagay mo na yung cancer, metastatic na? May mga cases bang ganyan? Meron ako mga ganyang pasyente dati na ni-refer ng oncology. Oo. Paano yun? Paano yung advanced life care na sinasabi mo doon? Yung advanced care planning, pag medyo cognitive o nakakapag-isip pa at nakakapag-desisyon ang pasyente, Okay. nakikita natin kung ano ang kanyang mga gusto pag in case na dumating ang panahon na o kaya yung araw na yon na hindi na siya makakapag-desisyon at hindi na siya makakapag-isip. Oo. So alam natin kung saan niya gusto. Tinatanong natin kung gusto niya ba sa hospital pa, dadalhin siya sa kung hospital o dadalhin, sa bahay na lang. bahay, okay. Oo. So ano mga choices niya? Kasi yan yung sinasabi namin sa geriatrics na autonomy, Okay. yung the patient's right to decide or choose. Ngayon ang nire-respeto namin kasi ang gusto namin, yun nga, kung masunod lahat yung gusto ng nakatatanda sa mga huling araw ng kanyang buhay.